Pilipinas, magandang araw po sa inyo, Luzon, Visayas at Mindanao at sa mga ka-coffee natin. Nasaan man po kayong panig ng daigdig, abroad, magandang araw po sa inyo. Dito ulit tayo kay Mike Defensor, ang pambansang chismoso. Napaka-chismoso nito. Ang hilig magbintang pero wala namang maipakitang ebidensya. Sanay na dito si Mike Defensor. Kung sino-sino na yung pinalutang na witness nito, pero hindi umuobra. Number 1, Orly Gutesa. Ano nangyari kay Orly Gutesa? Bakit biglang nawala? Ang 18 Marites. Anong nangyari sa 18 Marites? Pag-usapan din natin yan. Kasi may mga kumakambyo na. Ano yan? Tapos, matawa ka ha? Sa sinasabi ni Mike Defensor, oh. Yan, may bago na naman. Ang hilig nito sa press con. Mike Defensor, mahilig sa aligasyon. Mahilig sa press con. Walang ebidensya. Paano yun? Napakadali magbintang. O sige, pagbintangan mo si Marcos. Pagbintangan mo si Romualdez. Pagbintangan mo si Congressman A. Si Senator A. Nasaan ang ebidensya mo? Paano tatayo yan? Paano pakikinggan ng korte yan? At paano ka paniniwalaan ng taong bayan kung wala ka namang matibay na ebidensya? Puro aligasyon. Puro press conferences. O tinatawanan na lang siya. O nagpa-press ko na naman ito. Sa mukhang sa mamahaling lugar na naman ito. Yayamanin na naman. Saan kaya kumukuha ng pera ito? Maraming naipon? O malalim ang balon ng salapi ng nag-i-sponsor sa kanya? Mga dilis, no? Former representative, actually hindi niya deserve tawagin na dating mambabatas eh. Mike Defensor, in a forum in Quezon City, says, this is the first time he has seen such corruption in the country. Wow, edi wow. Ito daw po yung unang pagkakataon na nakita niya yung matinding korupsyon sa isang bansa o sa bansa natin. This is the first time. Kumbaga ito na yung pinakamalaking korupsyon na nakita niya sa kanyang kasaysayan. Talaga ba? Hindi mo nakita yung korupsyon ng panahon ni Gloria? Paano amo niya si Gloria eh? Ginawa siyang DENR secretary. Tapos, nung matapos ang kanyang termino, may quarry, business. Binubungkal yung kabundukan. Tama ba yan? DNR secretary ka, binungkal mo yung kabundukan. Hindi niya ba nakita yung korupsyon ng panahon ni Gloria? ZTE deal. Nakalimutan niya na ba yan? Hello, Garci. O panahon ni Rodrigo Duterte. Formally. Hindi niya nakita yan o bulag siya. Dahil mga boss niya yan eh. Tapos ito, panahon ni Marcos daw. Ngayon niya lang daw nakita itong napakatinding korupsyon. Excuse me. Sino nga ulit yung nagbulgar sa matinding korupsyon na ito? Si PBBM. Alam na ni Digong yan. Sinabi na ni Digong yan na matindi ang korupsyon diyan sa mga flood control projects, particular yung mga hinahawakan ng DPWH. Anong ginawa ni Digong? In-address niya ba yung matinding korupsyon na yan? Hindi. O kaya siguro hindi niya nakikita yung korupsyon ng panahon ni Digong. Bulag siya eh. Nakatago yung korupsyon. Formally, napakalaking halaga. Flood control projects, panahon ni Digong, napakalaking halaga. Hindi niya nakita yan. Tapos ngayon, napakaingay. Pinapasama talaga si PBBM eh. Sabi niya, organisado. Organized daw po. Yung leader po mismo ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Kung di ka ba naman tanga, Mike Defensor? Paano magiging leader ang presidente dyan? Siya yung nagbulgar. Bakit niya pa ibubulgar yan kung siya ang leader? Di pinahamak niya yung sarili niya. Di ba? Common sense. Bakit kuya announce sa mismong State of the Nation address yung talamak na korupsyon na yan kung ako rin ang may kapakanan? Kasi at the end of the day, lalabas sa investigasyon na ako ang may kapakanan. Bakit ko gagawin yan? Bakit kuya na kailangan ko i-announce yan? Botlogs talaga ito eh. Sabi niya yung henchman o yung mga bataan po ng Pangulo, ang Speaker ng House of Representatives or si Speaker Martin Romualdez. Sayang ka na naman. Ang tagal-tagal lang hindi speaker ni Romualdez, di ka pa makamove on. Balik ka na naman kay Romualdez. At ang kumakamada at nag-aayos ng kabuuang budget ay si Zaldico, chairman ng Committee on Appropriations. Dagdag niya, di ba kakampi niyo si Zaldico? Bakit hindi niyo palutangin at pumirma sa kanyang affidavit at tumistigo laban kay Romualdez at tumistigo laban kay PBBM? Bakit di kayo magkasundo? Common sense, di ba? Si Saldico, sinisiraan si PBBM.
Si Mike Defensor, sinisiraan si PBBM. Pare-pareho kayo dilis. Bakit hindi kayo mag-usap-usap? Palabasin ninyo yung naninira na sa tingin ninyo, sabi ni Mike Defensor, yan yung nagkakamada ng budget. Kung si Saldico ang nagkakamada ng budget, alam na alam niya yan. Totoo naman. Chairperson siya ng Committee on Appropriations. So alam na alam niya. Meron siya mga ebidensya na magtuturo kay PBBM. Pero ang tanong dyan, bakit ayaw niyong palabasin? Itaon niyo yan eh. Dilis na rin yan eh. Bakit ayaw niyo palabasin para ituro si Marcos? For sure may ebidensya kayo. Yun nga lang, baka edited yung ebidensya ninyo. Baka gawa-gawa yung ebidensya ninyo. Kaya ayaw niyong palabasin. Nagpalabas kayo ng mga, minions. Gumamit pa siya ng term na henchman. Palpak naman kasi yung pinapalabas ninyo. Si Orly Gutesa, isang araw lang nagpakita. Kinabukasan, nagtago na. Paano kayo paniniwalaan itong 18 Marites? Hindi ka panipaniwala yung pinagsasasabi. Yung picture, isang picture na ipinasa nila ng mga maleta, panahon pa pala ni Lord Velasco. Panahon ni Digong. Alam mo kung bakit? Nakwento ko ito sa podcast eh. Sa Salamat PBBM Podcast, no? Yung mga litrato, hindi naman pinakita ni Ombudsman Boying Rimulya. Yung mga litrato ng maleta, no? Pero syempre, nakita niya yan. Di lang pinakita sa atin kung alin doon. Yung maleta na yan, syempre may background dyan. Halimbawa, itong background ko, di ba? O, halimbawa ako isang maleta, o lagyan ko ng maleta. Makikita mo yung background. Feeling ko lang naman ito, pero mataas yung kumpiyansa ko na ito yung dahilan kung bakit na-identify. Yung background, ka-coffee, ng maleta, disenyo ng opisina ng dating administrasyon. Mabilis mo ma-point out yan kasi makikita mo yung maleta. Uy, bakit ganyan yung background ng office? Hindi ganyan yung office ni Romualdez. Office yan, halimbawa, ni Lord Velasco. Ibig sabihin, yung delivery na yan, yung actual image na yan, panahon pa ni Digong. Hindi panahon ni Romualdez. Doon sila nahuhuli. Kasi maraming pwede mag-testify. Napakabilis kalkalin yan. O hanap kayo ng mga litrato. O may mga photo opportunity. Makikita yung opisina. Kung si Lord Velasco man yan, ni Lord Velasco. Makikita yung background doon sa maleta. Kaya mabilis na natukoy na panahon pa ni Digong yung mga maleta na prenisenta nitong 18 Marites. Huling-huli kayo dyan. Diba? Oh. May bago dito sa 18 Marites eh. Teka ha, pakita ko sa inyo. Nakakatawa ito eh. Oh. 16 of 18 bagmen. Hindi naman rin siyang ginamit ng Philippine Star ha. Not 16. 6 of 18 bagmen signed testimony. Bakit 6 lang? Doon sa 18, bakit? Diba? Bakit 6 lang? Teka lang ha. Bakit 6 lang po? At hindi na kumpleto yung 18? Only 6 of the 18 alleged bagmen of fugitive ex-lawmaker Saldico signed the testimony they gave to the National Bureau of Investigation according to NBI Director Melvin Matibag. Kung di ba naman kayo damuho na naman ang katangahan na naman ninyo, una, doon pa lang huling-huli na kayo eh. Sa failure ninyo, itong attorney Levy Baligod, wala rin tong alam eh. Saan ka nakakita na yung affidavit, pipirmahan, isang affidavit ha, let's say ito. Itong isang dokumento, let's assume ito ay isang affidavit. Blah, 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 blah. Sentence 1, nag-deliver kami sa Forbes Park. Sentence 2, nag-deliver kami sa Aguado. Lahat ng 18, pumirma. Anong ibig sabihin yan? Sa lahat ng sitwasyon na yon, present kayo 18. Hindi naman pala ganun yung sitwasyon. Tanga lang eh. Yung abogado, tanga lang eh. Hindi naman pala yung 18 na yon at all times magkakasama. At all times, present sila doon sa, naka-enumerate doon sa affidavit. Tapos lahat sila pumirma ng 18 na affidavit. Diba? Ang sinasabi ng legal experts dyan, and even the ombudsman, assistant ombudsman, no? Dapat, hiwa-hiwalay kayo ng affidavit. Kasi magkakaiba kayo ng sitwasyon eh. Magkakaiba kayo ng experiences. Si Juan nag-deliver ganitong petsa sa ganitong address. Si Pedro nag-deliver ng ganitong petsa, ganitong address, magkakaiba. So yung naranasan ni Juan ay iba sa naranasan ni Pedro. Yung naranasan ni Pedro ay iba sa naranasan ni Jose.
Therefore, hindi mo pwede pagsama-samahin yan sa isang affidavit. Kasi ang assumption yan, kapag pinagsama-sama mo sa isang affidavit, yung naranasan ni Juan, naranasan ni Pedro, naranasan ni Jose, iisa lang. Tanga ba? Attorney Levy Baligod, anong nangyari sa'yo? Hindi mo yun alam, sir? Common sense. Tapos tingnan mo ha, i-interview sila sa NBI ng isa-isa. Ayaw pumayag. Di ba? Nang una, ayaw pumayag. O sige, lumipas ang 2 days, 3 days. Pagbalik nila sa NBI, pwede na. Nakapag-rehearse. Nakapag-usap. O, ito sasabihin natin ha. O, para hindi tayo mahuli na nagsisinungaling, ito yung script natin. Basahin ninyo, kabisaduhin ninyo. O, ganitong araw, nag-deliver ako. Ganito, ilang maleta, etc. Kabisaduhin ninyo. Akala nila, lulusot sila sa NBI. Mahuhusay ang mga NBI agents. Mga abogado yan, mga CPA yan. Kaya kang paikot-ikutin yan at mapapansin ang inconsistencies mo. Oh, tignan mo ngayon. 6 na lang sa 18. Asan yung 12? Anyari sa 12? 6 of 18 bagmen signed testimony. Aray ko po. Kinuha lang yung bayad. Magkano? 2.5 million to 5 million daw ang bayad. Kada isa ha. Sapat ba yun? Sira na yung buhay mo oh. The alleged bagmen claimed they delivered suitcases of flood control kickbacks to the residences of President Marcos and former House Speaker Martin Romualdez. Only 6 of the 18 alleged bagmen ni Zaldico ang pumirma doon sa testimonya na binigay nila sa National Bureau of Investigation. Sabi mismo kay NBI Director Melvin Matibag, the bagmen who presented themselves as ex-Marines. Again, kasinungalingan po yan dahil hindi po sila lahat Marines. Yung iba po reservist lang. Di ba? Nagpanggap na Marines. So mailalim po sila sa 8 hours na individual questioning. Ngayong araw po itong Martes po kasama yung kanilang abogado na si Levy Baligod. Ang ginagawa daw po ni Levy Baligod, kung di ba ng mga botlogs sa mga to, ikot-ikot daw. Mga testimonya, nag-iikot-ikot lang siya. Levy Baligod, siguro, room 1, o sige, punta ako doon kay Jose. Tanga nga Paano mo mababantayan yan? Di ba takot na takot kayo? Di sana, tag-iisang abogado. Ang ginawa ninyo, marami naman kayong pera. Kada isang kliyente ninyo. O tinipid nyo, Mike Defensor. Tinipid nyo si Levy Baligod. Mag-isa siya, mukha siyang tanga doon. Ikot-ikot siya. Room 1, room 2, room 3, room 4, room 5, room 6. Mukha siyang tanga doon. Di nyo man lang dinagdagan ng abogado. Napakarami yung pera Sabi ni Matibag, Baligod wanted copies of all the testimonies to change some statements. Tanga lang. Ano yun? Gusto niya raw po makuha yung mga kopya ng testimonya para daw po mabago yung ilang statement. Bakit mo babaguhin yung mga statement na sinabi ng 18 Marites o ng 6 Marites mo? They made sworn statements to our agents and investigators, but when they were about to sign their documents, only 6 signed. As of the 12, Baligod said he wanted to ask for copies and review them. Tanga. Pasensya na kayo sa term pero totoo lang. Nanumpa ka. Pinapahamak mo yung mga dilis talaga, Baligod Nanumpa ka. Halimbawa kayo 18 Marites, nanumpa ka. Ako magsasabi ng totoo at pawang katotohanan lang. Yan yung testimonya. Siyempre, naka-recorded yung mga yan After that, kailangan mong pumirma. 6 lang po yung pumirma. Yung 12, hindi raw pumirma. Kasi i-review daw muna ni Baligod yung mga statement ng 12. Anong klaseng argument yun? Bakit mo re-review? Itatama mo yung mali. Itatama mo yung kasinungalingan. O gagawa ka ng kasinungalingan para itama o para maging favorable sa inyo yung narrative. Ano nangyari sa'yo, Baligod? Of course, our agents did not agree because that's the personal recollection of the 18 ex-Marines. They just needed to sign their testimonies that were simply reduced into writing. Botlogs talaga tong si Baligod I-review niya raw muna yung mga sinabi ng 18 Marites. I-witnesses yan Ano yun? Nandoon ka sa actual at mabiverify mo totoo ba itong nangyari o hindi? Definitely hindi. Wala ka dun sa sitwasyon. Ang sinabi ng 18 Marites, sila yun. Ang may karanasan. Yan, individual na. Bakit may re-review? Ikaw magsasabi kung tama o mali. Botlogs talaga ito Ay, nako. Sige. Nakakahiya na lang ito kaya binabakbakan ito ng mga congressman na mga mambabatas May pagka problemado to si Baligod 'Di ba?
Para tong si Toby Chanko, puro ngaw-ngaw, puro aligasyon. Wala namang ebidensya, napapahiya na lang kayo. Sige, komento po ang inyong opinion, ang inyong reaksyon diyan sa comment section para mabasa po ng iba nating mga ka-coffee. Yung mga nasa Facebook, i-comment po. O baka di pa po kayo naka-follow, follow na po kayo, YouTube subscribe, TikTok subscribe na rin po kayo. At magkita-kita tayo ka-coffee sa akin susunod na video. Paalam po sa inyo, bye-bye.